Hello, hello! Ito po muli ang inyong Kuya Ian from KXN Crafting and Printing Services dito sa 13 Martires, Cavite, Barangay Lapidario. Kamusta po kayong lahat? Sana mabuti po kayo. Maraming pong salamat muli sa mga nagla-like and share, nagko-comment sa ating Facebook page at sa ating mga videos and posts. Dalawa po kasi yan, yung personal account ko and yung printing business FB page namin na minemaintain po. Maraming pong salamat sa suporta. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay different types of inks na meron sa aming shop na pwede nyo pong tularan. So at the moment I only have two, yung pigment and dye ink. But our next goal is to have Sabli and Ecosol. Kaya lang wala pa po kasi akong cutter platter kaya hindi ako makafocus doon. Then samahan nyo po akong mag-DIY ng Canon cartridge. Yan po malilit na chip. That's the parang resetter ng Epson. This is Canon cartridge chip. Tapos yung sa Epson na sponge, yan po ang gagamitin ko sa cartridge ng Canon ko kasi makapal po yan. Yung sa Canon kasi maninipis. Then samahan nyo rin po ako mag-cleaning ng aking Canon G2730 and mag-replace ng colored print head ng Canon. And thank you po. Last time na nag-start kami, we were at 1,100 followers. But now, after a few weeks, we are at 1,627 followers na po. Salamat sa panonood, pag-comment, and pag-share ng aming videos. Thank you po sa support. Services, we can offer tarpaulin printing. Pwede natin lagyan ng roll-up banner or X-banner stand. We do calling card, photo printing, corporate mugs with sticker logo, sublimation mug printing, big order, bulk order, and we ship nationwide, calling card printing, stylus pen 3-in-1 with sticker logo ng company, bulk order as well, we can do that. Tote bag, dito po, pwede naman DTF, pwede po sublimation, kaya lang DTF madalas ginagamit ko, mas madali po kasi. Notebook or organizer with company sticker logo, photo printing, flyers, back-to-back printing, t-shirt printing, polo shirt, sleeve, dry fit, jersey, hindi lang kami nagtatahi ng jersey. Pouch bag, phone charger pouch. Just send us a DM, we'll send you a code. For our inks, we have dye ink and pigment ink. So yung Canon ko naka-dye using Puyi, yung Epson ko na 2-1 naka-pigment, and yung Workforce ko naka-Inkrite. Our goal next is to get Sabli ink and Ecosol. Pero hindi pa kami doon nakafocus ngayon. Kaya pa namang i-outsource yung mga Sabli print. Alright, and for our project today, magdi-DIY po ako ng Canon cartridge. Papalitan ko po siya ng sponge. Gagamitin yung extra ko from Epson. Ika-cut ko na lang pagkakasyahin ko. Yung mga chip po na yan yung parang resetter ng Epson. This is what you call Canon cartridge chip. So pag na-reach na yung certain amount of prints, you have to replace the chip. So may reserve po ako niyan lagi. And then magre-replace tayo ng print head ng aking Canon 2730. Pangalawang bili ko na to sa kanila, okay naman. I'll send the link down on the comment section para alam niyo po kung saan bibilin dahil mga goods po ito, lagi po ako doon nabili sa kanila for the longest time. Yan po yung sponge ng Epson na makapal, manipis kasi yung sa Canon. And then itong chip na to, nilalagay yan sa likod ng Canon cartridge. Yan, so sa pag DIY ng Canon cartridge, dahan-dahan lang po sa pagtanggal, baka mabali. Sa loob niyan may sponge, kaya lang manipis po kasi yung sponge nito, so I need to replace it. Sayang naman yung extra ko na pang Epson sponges. So ika-cut ko lang yan, pagkakasyahin ko lang siya. Hindi ko rin itatapon yung luma kasi sayang naman yung reserve. Hindi kasi ako nag external ink tank, yung waste tank ng Canon. Dalawa naman yung cartridge ko, so awareness na lang kung malapit na mapuno, ganyan. Yan, so ilagay ko lang po muna yan isa-isa. So yan po ang ating finished product. So i-cover ko na lang po yan.
So, jump na po tayo sa cleaning ng ating printer, Canon printer, and replace the printer head. I-unbox na rin natin to. Nakailang bili na po ako sa kanila, so alam kong safe ito. I'll place the link on the comment section para safe po yung mabibilan nyo. So far, okay naman po sila. Naka-bubble wrap, safe na safe. Yun, may toy pa. So, binigay ko na sa anak ko. Tuwan-tuwa pa yung anak ko. Prepare lang natin yung mga tools, syempre like brush, cleaning solution, and yung inks. Kasi mamaya, parang mag-initialize yan. Ihigop po yan ng panibagong ink. Kasi bago yung printed niya. Okay? Yan po. Ilalagay ko rin po comment section yung solution na yan. Okay, ito po ang loob ng aking Canon. Medyo brownish yung rollers, matagal na hindi nalilinis. Papuputiin po natin yan. So, yan po, barbrushing lang po muna natin sa mga dust. Ito hindi mo po masyado maalikabok. Tapos mamaya po, hahatakin po natin itong printed na to kasi papalitan natin siya. Meron po dyan, ituturo ko na yan, parang ipin na nakaharang. So, yun po basta hatakin. Hindi masisira po yan. Na naipapababa po yan, papaikutin lang yung mga mekanismo dyan sa may kaliwang parte ng printer. Papakita ko po yan sa inyo. So, to clean this, kailangan natin ng brush sa basahan with cleaning solution. So, makikita nyo po, medyo ma-brown-brown po yung rollers. Matagal na po kasi hindi nalinis. Siguro about 2-3 months. Normally, dapat kada buwan nililinis natin. Yan. So, kukut-kutin lang po natin yan. Bababad lang natin ng konti sa may cleaning solution. Napaka-satisfactory po tingnan yung printers natin malinis. At mapuputi po ang rollers. Yan. Kukuskusin lang po yan. Ganyan lang po. Yan, dyan po, papakita ko sa inyo kung paano i-spin yung roller. Sa may gilid po dyan sa corner, may mga bilog dyan na may parang ipin. Iikutin nyo lang po. Para pag nakuskus nyo yung isang side, yung kabilang side naman po. Hanggang makuskus nyo yung buong side nung rollers natin. Ayan, ganyan lang po. Iikutin nyo lang po. And then, kukuskusin po ulit. Hanggang sa ma-achieve nyo po yung gusto niyo pong linis. So, itong part po nalinis na. Itong front part na lang po ang lilinisin. Yan, pupulasan lang po yan with solution. Mabilis lang po yan. So, dyan po, nahatak na yung printhead. May ipin po dyan na dapat bumaba. Gagamitin nyo po yung mekanismo sa kaliwa. Yung may bilog na may parang ipin-ipin. I-roll nyo po yun hanggang bumaba para mag-free wheel na yung printhead. So, dito po, i-remove na natin. I-open natin yung cover ng printhead. So, yung color na papalitan ko, yun lang po tatanggalin. Dahan-dahan lang po. Then, palitan po natin ng new one or ng bago. Heads up lang po, yung hose, yung ink sa hose, nawawala po sa model na to. Hindi tulad sa ibang model na naiipit or naiiwan yung ink sa loob ng hose. Dito po natatanggal. So, one, mag-i-initialize naman po yan. And siguro, kasi kailangan din naman niya talagang lagyan ng ink yung bagong head. Okay, so dito linisin na po natin ink damper using cotton with cleaning solution. May mga namumuo po kasing ink dyan, mga dust at saka buhok. So tanggalin na rin po natin. So dito po, sasalina na po natin since nalinis na natin lahat sa loob. Ginamit ko po dito is yung lumang basyo. Yung lumang basyo, pinutol ko po yung base niya o yung petan para magamit ko po na funnel sa pagsalin ng ink. Sa pagsalin ng ink, isa-isahin niyo po ang bukas. Magenta, cyan, yellow. Ganun lang po siya para hindi magkalito-lito. Hindi maghalo-halo po yung salin ng ink. Medyo mahirap dito eh. Hindi gaya sa Epson. Madaling mag-syringe ng ink dito. Medyo mahirap. Dadaan ka sa printhead. May butas po doon. So, isa-isahin po at dahan-dahanin. Double check. Maganda may kasama ka para natatanungan mo kung tama yung ginagawa mo. Para lang i-check ka. Okay. So, dito po sa black, original black po ginagamit ko. I'm not sure kung medyo worried lang akong pero parang narinig ko sa mga tutorial is original dapat ang gamitin. Itong bottle na to, refillable to eh. Pero, bumibili lang ako ng original na black. Para sure. Kasi mahal din ang head eh. 1.7 ang head po nito. So, okay na po yan sa akin. Yung iba naman nakakuyi. So, here, sinalin ko na po yung original na black. Dito po, nag-initialize na siya ng kusa pag-print ko ng print test. Nag-initialize na siya, naghigop na siya ng ink. So, dapat naka-prepare po tayo sa ink. So, yan na po ang print test. Successful po tayo sa pagpalit at paglinis. Thank you sa pagsubaybay at pagsama po sa akin. Salamat sa pakikinig at panonood. Once again, this is Kuya Ian from KXN Crafting. Thank you so much and God bless everyone. Bye!